Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat at gusto ko lamang muli kayong bahaginan ng salita ng Diyos mula sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 14 and 15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Yan po ay isang paalala sa ating lahat na matuto po tayong magpatawad sa lahat ng mga taong nagkakasala sa atin. No? Kaya napakaliwanag po sa verse 14, no? Sapagkat kung pinapatawad ninyo man nagkakasala sa inyo, patatawarin kayo ng ating amang nasa langit. Siyempre, kung marunong ka magpatawad, patatawarin ka rin ng Diyos Ama. Pero kung ikaw ay hindi marunong magpatawad, of course, hindi mo rin mararanasan ang pagpapatawad na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. No, marami kasing tao kapag nagkasala ang isang kapwa niya o yung kapwa-tao niya, hindi siya marunong mag-release ng pagpapatawad. Kinikimkim yung mga galit na kanyang naranasan. Pero alam nyo, ganun din yung buhay ko dati. Hindi rin ako marunong magpatawad. Pero dumating yung point sa buhay ko nung nakilala ko na ang Panginoong Diyos at ako ay nakapag-aral na salita ng Panginoong Diyos, natutunan kong patawarin yung mga taong nagkasala sa akin. Even me, maraming tao nang api sa akin, maraming nagkasala sa akin. Kasi we are broken family kami, no? Iniwanan kami ng nanay namin for almost 33 years of my life. No, pero salamat sa Panginoong Diyos. Kahit iniwan kami ng aming nanay hanggang ngayon, naranasan po namin, napatawarin po namin ng aming nanay kung nasaan man po siya. Hindi lang po yun, yung mga taong nag-aruga po sa amin ay minaltrato po kami at nakaranas po kami ng pang-aabuso ng sarili po naming pamilya. Pero natutunan pa rin po namin magpatawad. At sa mga taong nag-reject, nanirang puri, yung siniraan po ako, diniscriminate po ako, hinusgahan po ako, no? Sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan ko po silang patawarin dahil yun po ang utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya matuto po tayong magpatawad. Napakasarap po sa ating kalooban na nagbibigay po tayo ng pagpapatawad sa ating kapwa dahil mararanasan din po natin yung pagpapatawad ng ating Diyos. Magaan po, magkakaroon po tayo, magiging mapanatag po ang ating pang-araw-araw na pamumuhay kapag wala po tayong inilalagay na sama ng loob sa ating puso at wala po tayong mga hinanakit, wala po tayong mga galit, puot dito sa puso natin. Kaya nga sabi nga po, no, sabi nga rin po ng salita ng Lord sa Ezekiel 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Yan ang nais ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng bagong puso at bagong espiritu, no, upang patuloy nating ranas sa ating kapwa yung pag-ibig at pagmamahal, lalong-lalo na ang pagpapatawad sa mga taong nagkakasala at nagkakamali sa atin. We are not perfect, even you, nagkakamali ka rin. Minsan sa buhay mo ay hihingi ka rin ng kapatawaran sa iyong kapwa. Kaya mas mainam na mag-release ka ng pagpapatawad upang ikaw naman ang kapag nagkasala ay patawarin ka din. Yan po ay isang paalala sa ating lahat. Magandang hapon po at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.